tema, medyo halata naman sa aking boses. Ah, so, it's nice to be back. Andito ako ulit. At nakaraan ay June 22. At tulad nung napag-usapan namin ni Brother Jim Potter, every 2 months, once in every 2 months ay nandito ako. So, yan ay mahirap namang biguin, no, si Brother Jim, kahit na marami po akong commitments, ay pupunta tayo dito para. At pangalawa, meron kong naiiwang lesson. Meron tayong serye ng pag-aaral. O bago ang lahat, kamusta mo muna yun sa mga taga-online? No? Sana sa susunod na mga linggo, kasama namin kayo dito. Marami pa pong bakante rito. At pwede pa nun yung maupuhan sakaling pupunta po kayo dito. Konti lang namang sakripisyo po yun, sasakay lang kayo. No? O kaya meron naman kayo sariling sasakyan. Meron naman po tayong parking. So mga susunod na linggo, sana ay makasama namin kayo dito po sa gawain dito po sa Pasay pa rin pa ba ito? Pasay Church of Christ, no? Na nasa Vito Cruz, Manila. Okay, so tutuloy lang natin po yung ating pag-aaral. Tandaan po ninyo, nag-aaral tayo ng sulat. At ang pinag-aaralan nating sulat, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Okay? At ako kasama niyong mag-aaral. Okay? Kasama niyo ako nag-aaral. Eh tinatanong nga, ano ang aral mo? Wala akong sariling aral. Okay? Hindi po ako nagtuturo. Hindi po kasi ako sugo. Ako po ay Bible teacher at ang ginagawa ko lang po ay ituro o i-lead yung mga nakikinig sa pag-aaral din ninyo. Okay? Kaya yun ang mission ng ating Panginoon sa Kristo. Go into all the world and preach the gospel. Sa ibang version, sabi, go and make disciples of all nations. Pag sinabi kong disciples, learner po yun. Galing sa word na matetes. Ang ibig sabihin po nun, learners, mag-aaral. Kaya lahat tayo nag-aaral. Okay? At dito, yung pinag-aaralan po nating aklat, na actually hindi aklat ito, sulat, na letter. Kasi hindi na ngayon uso ang sulat, text na. Noon, panahon namin, okay, sumusulat pa kami, mga love letter, So, sumusulat tayo sa nanay natin, lalo na kung taga-probinsya tayo, pupunta tayo dito sa Manila, may mga tuition fees, mga exam, sinusulat natin yun, At mga problema, sinusulat naman ni nanay yung problema sa atin, pinararating sa atin. O kaya tayo naman may problema, pinararating natin kay nanay, tapos si nanay susulat din, at susolusyonan yung problema. Okay? So ganito po ang nangyari sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Yung pong mga taga-Korinto, church po ito, local church na nasa Korinto. Tayo po ay local church na nasa Vito Cruz. Kaya tinanong tayo doon, meron local church na naandun sa Imus. May local church na naandun sa Cainta. At hindi yun ang pinag-aaralan natin. Ang pinag-aaralan natin, yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ang sulat na ito ay pagtugon doon sa doon sa mga suliranin na kinaharap ng Korinto. Tayo ay nag-aaral lang. Pinag-aaralan natin yung kanilang problema. Kung hindi natin to problema, hindi to angkop sa atin. Kahit hindi tayo doon. Pero kung ito yung problema natin, angkop to sa atin. Naka natin yan. Yung sulat na yan, sabi nga natin, pag may sulat, may problema. Kaya sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sumusulat siya dahil gusto niyang makatulong sa sa problema ng Korinto. Kaya intindihan tayo doon. Okay. Ano yung pangunahing problema nila? At ito yung ibinulong kay Apostol Pablo.
Na? Ano yung pangunahin? Ang pangunahin problema nila yung divisions. Ha? O kaya nga noon, tinanong ko kayo, meron man division dito? Nahahati ba kayo? Hindi, ano? So, hindi angkop yung ating... ang Church ng Pasay, hindi angkop. Bakit? Wala naman tayong problema sa division eh. Pero once na magkaroon tayo ng problema sa division, no, magandang reviewin natin itong sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, baka makatulong sa atin. Okay? Nagkaintindihan tayo ron? O yan, yung pangunahing problema nila, division. At sa lahat ng mga churches na nag-exist noon na may problema, ang may pinakamaraming problema, ang Korinto. Kaya nga nanganganib na sila ano, magkaroon ng division. Nahati kasi yung kanilang kaisipan. Ayan. Ayan yung nakarating kay Apostol Pablo. I appeal to your brothers and sisters. Okay, yung church ng Corinto ay binubuo ng ano? Ng brothers and sisters. Yun yung normal na church. Merong mga babae, merong mga lalaki. Pero meron bang insidente na puro lalaki lang ang church? Meron din. Meron rin ang pangyayari na may puro babae lang ang church. Okay? Gusto ko ano sa inyo, yung chat doon sa Hong Kong, puro babae sila. Kaya ang ginawa nung yung nag-ano sa kanila, nag-ipon sa kanila doon, tinawag yung asawa niya, dito ka na lang. Kasi dito meron ng church kami. Yeah? Pumunta yung lalaki, yung husband, o siya na ngayon ang preacher doon. Nabisita ko pa yon sa Wan Chai, no, doon po sa Hong Kong. Pero nung bisita ko na, may mga kalalakihan sila doon. Pero nung nag-umpisa sila na puro babae. Okay, pero itong Korinto, ano, babae at lalaki. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but you be perfectly united in mind and thought. Yun ang pangunahing adhikain ni Apostol Pablo. Nagkakawatak-watak kayo. Ang gusto ko sana, magkaisa kayo sa pag-iisip at sa paghatol. Tama natin yan? Mahirap na problema ito. Kaya nga, napilitan si Apostol Pablo noong 57 AD, nasulatan sila. Si Apostol Pablo busy sa kanyang missionary journey, pero nanagawa niya pong sulatan ang mga ito sapagkat nakarating sa kanya yung problema. Ang sabi niya sa verse 11, my brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me. So meron siyang informant. Yung informant niya, taga-ano rin, Corinto. Natin niya, taga-Corinto rin, yung informant niya, na yung pamilya ni Chloe. That there are quarrels among you. Kaaway-away kayo. Magkakapatid tayo kay Kristo. Nag-aaway-away kayo. Problema ng Pasay? Sino-sino nag-aaway dito? Wala. Okay? So, sabi niya, what I mean is this. One of you says, I follow Paul. Ba? Partisan. May politika na sa loob. Kaya bihira ako magbanggit ng mga tungkol sa politics kasi hindi naman tayo dapat nakikialam dyan eh. Ito, pumapasok ang politics. Another, I follow apostles. Another, I follow Cephas. Still, sabi nyo, I follow Christ. Is Christ divided? Sabi Paul, was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? Wala naman ganun, di ba? Kung nabaptize kayo in the name of Christ. Kung meron man na-crucified para sa inyong makasalanan, si Christ. Hindi si Paul, hindi si Apollos, hindi si Seth. Okay? Ang kumisa, nagiging problema ng church, inilalagay doon sa isang tao yung kanyang tungkulin pala ni church, ni Christ. May nang agaw man ng sonship. Ako ang anak. Di ba? May nang inagaw yung pagiging Alpha and Omega.
at naging construction firm. Okay? At yumaman. Nakala natin yan, inaagaw. Kaya sabi ng Pastor Pablo, hindi. Yung kay, di ba may kasabihan tayo, kay Juan, at yung kay Pedro. Ang ibig sabihin, yung kay Kristo yun, hindi dapat ang kinininuman yung posisyon ni Kristo. Okay? Ayan, sabi niya, there are quarrels among us. Kaya nagulat siya, sabi niya, meron. Sulatan ko sila. Natin yan? Kailangan sulatan sila. Okay. Sinimulan natin, nakaraan. Pumunta tayo sa chapter 11. Pero hindi tayo natapos sa chapter 11. Kasi dalawa ang issue sa chapter 11. Kaya itutuloy natin. Ang unang issue, usurpation of authority. Natatandaan nyo yung, ang ganda ng paliwanag ng Apostol Pablo rito. Si Kristo, sino ang head? Si Father. Nakaya natin yun, yung relationship nila na Son and Father, alam ni Kristo yung kanyang position. As a son, head niya si Father. Diba tayo rin mga tatay? Ano sinasabi natin sa anak natin? Ako tatay. Dapat ikaw susunod. Huwag ka mag-iusap ng authority over me. Nakaya natin yan? At doon sa doon sa lalaki, di ba ginawang yung Diyos, naging tao, naging lalaki, pantay sila. Pero ang sabi ng Biblia na yung relationship ng lalaki kay Kristo, dapat si Kristo ang head niya. Kaysa tayo ron. Tapos sinabihan yung babae. Maliwanag naman ang sabi sa babae. Na ikaw babae, sino ba ituturo ko nila? Ayun, ikaw babae, dapat ang head mo si lalaki. Dahil nung magkasala si Eva at si Adan, nilikot nila yung plano ng Diyos sa kanila eh. Ang nagbida-bida, si babae. Imbis na konsultahin yung kanyang asawa, Adan, merong may salesman dito, may binebentang prutas. Di sana sasabihin ni Adan, pero anong ginawa niya? Nagbida-bida siya, nanguna siya. Nag-head over doon sa lalaki. Di ba? Si Adan naman, imbes na sawayin, ako yung head. Sumunod ka sa akin. Hindi, sinunod niya yung kanyang asawa. Kaya nakita niya yung hatol sa kanila, ikaw babae, pailalim ka sa asawa mo. Ikaw naman, Adan, huwag kang makikinig sa asawa mo. Di ba yun ang 3:17? Dahil sa pinakinggan mo ang iyong asawa, yun ang problema mo ngayon. Yung trabaho ka. The rest of your life, walang day off. Habang may araw, trabaho. Habang may buhay, trabaho. Nakita niya? So yun yung konsekwensya ng kanilang kasalanan. Na ang babae ngayon, dapat maging subordinate lang ng maliwanag ba yon? Yun eh. Kaya lang, hindi yun ang subject natin. Yung part 2, may problema naman sila sa Lord's Supper. Pero mo Lord's Supper, nagkakaproblema pa. Sa bagay ngayon, marami ko nakakausap. Yung dating daan. Hindi raw tinapay at naubas yun, kundi salita ni Kristo. Ewan ko, saan nila kinuha? Okay? At talagang, nung in-interpret nila yung Lord's Supper, supper yan eh. Kaya naghahapunan sila. Ang problema, noodles. Pero sa gabi nila ginagawa. At once in a year nila ginagawa. Doon sa Kalumpi. Nagkaintindihan tayo? Kasi nga, supper eh. Pati yung mga taga-Corinto, nagkamali ng pagkakaintindi doon sa Lord. Supper. Sabi Lord Supper, di maghapunan.
Kaya ano nangyari sa kanila? Ay ba'y nag-picnic, nagpatlock sa loob ng church. Ayan ang sabi. In the first place, I heard that when you come together as a church, there are divisions among you, and to some extent, I believe it. No doubt, there have to be differences among you to show which of you have God's approval. Eh sabi Lord, sabi, di siya ano tayo, mag-supper tayo. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia. O ngayon, nagtatalo sila, hindi, kami ang may church, may God's approval. Kami tama. Sabi ng isa, hindi, kami ang tama. Tama natin yan? Dalawa silang tama. Baka sila'y dalawang may tama. Kasi hindi pwedeng pareho silang tama, pero posible silang pareho mali. Tama natin yan? Nagtatalo-talo kung sino yung tama. Doon sa Lord's Supper. Technically, supper nga eh. Oh, di hapunan. Ayun, nag-picnic. So then, when you come together, it is not the Lord's Supper you eat. Oh, yeah, sinabi ng Apostol Pablo, hindi kayo kumakain ng hapunan ng Panginoon. O di syempre, mga katuwiran yung kumakain ng hapunan. Hindi, hapunan nga ng Panginoon, di hapunan. For when you are eating, some of you go ahead with your own private suppers. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. Di ba? Nagpatlak sila. Nagdala ako ng sarili kong pagkain. Ako, kakain lang nito. Hindi ko alam kung bakit. Dala kayo sarili nyo. O kaya yung iba na cannot afford na maasa lang doon sa tira nung nagpatlak. Gutom. Naka natin yun? Kasi ininterpret nila yung supper as a supper. Pero ang sinasabi ni doon ni Apostol Pablo, yung hapunang ginawa ng Panginoon. Ang gagawin natin dito sa church. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay yung Last Supper. Ano ba ang nangyari doon sa Last Supper? Sa totoo lang, naghapunan talaga sila roon. Bakit? Kasi merong utos ang Panginoon eh. Sino ba si Jesus? Di ba Hudyo? Sino ba yung mga alagad? Di ba Hudyo? Meron silang mga festivals. Merong Feast of Unleavened Bread. Merong Feast of Passover. So hanggang dumating ang ating Panginoon Kristo, sineselebrate nila yung Feast of Passover. Ang problema nga lang dito sa celebration nito ng Last Supper, yung Feast of Passover ay in-advance nila sa Feast of Unleavened Bread. Okay. So kasi natin, ang sabi doon, Mark chapter 14, verse 12. Tingnan nyo. On the first day of the festival of unleavened bread, when it was customary to sacrifice the Passover lamb, Jesus' disciples asked him, where did you want to go and make preparations for you to eat the Passover? Sa ibang version niya, di ba, sabi niya, meron dun, ano ba yung tupa? Batang tupa, ano dun? Cordero. Yung cordero doon, kunin nyo. Tapos, kausapin nyo yung may-ari nung sa upper room. Doon tayo magpa-Passover. Di ba yun? Sa ibang version. Di ba? So, kakain talaga sila rito. Maghahaponan talaga sila rito. Kasi ito ay ay tradisyon nila. At ito yung pagsunod sa kagustuhan ng Diyos na alaalahanin yung Passover. Natatandaan nyo, siguro tatandaan nyo pa. Patuturo lang na ito ni Brother Sanbar. Yung 10 plagues, 10 salot. Tanga natin yun? Yung 10 salot, isa-isang binibigay ng Diyos para maantig si Parao, para palayain yung mga Hudyo, mga Israelita. Pero, binigay yung una, hindi pa rin naantig. Binigay yung pangalawa, hindi pa rin naantig. Binigay yung tatlo,
Hindi pa rin naantig. Sabi nga ni Brother Sanbar, yung mga yon ay ano, sagot doon sa mga Diyos-Diyosan nila. Pinakikita ng Diyos na mas makapangyarihan ako doon sa mga Diyos-Diyosan nyo. Yung mga Diyos-Diyosan nyo, hindi iimik kahit galawin ko. Di ba? Ginalaw niya yung mga ano, Diyos-Diyosan para patunayan ng Diyos-Diyosan at sila ay ano, living God. Pero walang nangyari. Pero kahit na siyam na ang naibigay, ayaw pa rin. Kaya sabi ng Panginoon, meron pa akong isang plano, yung pang-10. The last and final plagues. Okay? Pero bago niya ginawa yan, pinagprepara na niya ang bansang Israel. Lagi ang Diyos na ipinangunguna eh. Kaya pag-aralan natin kay Brother Darwin, di ba? Hindi pa nga pinanganganak yung, hindi pa nga nagbubuntis. Eh, sinabi na ng Diyos kung sino yung maglilid sa dalawa. Di ba? Bagamat panganay, kasi nag-aaway nga sila doon eh. Yung alam niyo yung pagiging panganay, sa pagmamagita lang pag-ikot ng dalawang naan dito sa tiyan eh. Kaya, di ba may struggle sila? Eh, siya natural, yung mas malapit sa ano, sa butas ng uterus, sino mo una lalabas? Di ba, nag-aaway sila doon? Doon pa lang eh. Nag-aabulan na sila sa ano, sa, sa pagiging firstborn. Ha? At maraming plano sila Rebecca, kaya nanalo rin naman sila. Okay, sa contest na yan. So makikita natin, yun talagang, yung sinasabing Lord's Supper, talagang supper yun. Teka muna, baka sabihin nyo, conclusion ni brother, ano, supper? Hindi po yun ang sinasabi ko. Pansinin nyo, yung huling plagues. Huling ano yun? Tagalog. Huling salot. Yan. Huling salot. Eh, ang gagawin ng Diyos papatayin lahat ng mga panganay. Pero bago mangyari yon, nakita nyo, yung bawat salot na yun, hindi isang araw, tapos sumunod na araw, pangatlong araw, hindi. Tumatagal ng araw yun. No? Pansinin nyo, bago gawin ng Diyos yung huling salot, pinagprepare na ng Diyos ang bansang Israel. At ang sabi ng Diyos, the animal you choose must be year-old males without defect. And you may take them from the sheep or goats. Pansinin nyo, hindi lang baka, tupa, kundi pwede rin ang ano, kambing. Okay? Take care of them until the 14th day. Nakita niyo, kukunin doon sa kawan. Uy, ito, okay ito. Hindi ito may sakit. Walang sugat. Healthy. Itatabi niya yon. Pero ang pagbibilang pa ano? 14th day of the month. Kung ano mang month yung itong utos na to. Nakita niya? 14th day of the month. When all the members of the community of Israel must slaughter, sabi niya, them at twilight. Yun ang kondisyon ng Diyos. Itatabi natin to 14 days muna natin. Pagkatapos ng 14 days, pagdating ng hapon ng araw na yon, twilight, ibig sabihin, pag bubukod, aliwayway, hindi, down yun eh. Takip silim. Magtatakip silim. Alas 6 siguro to. Alas 5, alas 6, takip silim. Then they are to take some of blood and put it on the side and outs of the door frames of the houses where they eat the lambs. Nakita niyo yan? Kakainin na yun lang. Papatay nila lang, kakainin nila. Pero yung dugo, ipapahid nila doon sa kanilang hamba. Ano tag doon? Tama ba? Hamba yun? Yung pinagkakapitan ng pinto? Hamba. O yun. Lalagay nila doon sa kanilang hamba. Nakita niyo yan? Kakainin nila, tapos yung dugo naman ipapahid. Okay? That same night, they are to eat the meat roasted over the fire, along with the bitter herbs, and bread made without yeast. Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire.
with the head, legs, and internal organs. Sabi niya, do not leave any of it. Pero talagang uubusin. Kaya sila, pipili na sila yung mas kaya nilang kainin kasi susunugin lang na. Kailangan ang piliin mo yung maliit-liit para pumaliit lang yung pamilya. Okay? Sabi niya, do not leave of it till morning. If some is left till morning, you must burn it. Okay? This is how you are to eat it. Eat with the cloth tuck into your belt, your sandals on your feet, and your staff in your hand. May mga seremonya pa talaga. No? Okay? Eat in haste. Madalian. Parang gutom na gutom. Kaya nyo. Pas. At sabi niya, it is the Lord's Passover. Okay? So yan yung pinagbili ng Diyos. Bakit? Ito sabi niya. Wala. Ayun. On that same night na kinain nyo at naglagay kayo ng dugo. Okay? I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals. And I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. Kaya ang tawag doon ng kapistahan yung Passover. Okay? Hindi take over. Okay? Hindi overtake, kundi pass over. Okay? Ayan, no destructive plagues will touch you when I strike Egypt. Sabi niya, this is a day you are to commemorate. Bilin ng Diyos yun. For the generations to come, you shall celebrate it as a festival to the Lord, a lasting ordinance. Nakita nyo, yung bagay na nangyari yan, ay itinagubilin ng Diyos na nagawin nila. Kaya yung ating Panginoon sa Kristo, sineselebrate yan taon-taon. Nagsasaper talaga sila. Kumakain talaga sila ng roast beef. Nakuha natin yan. Kaya nga ang tawag ni Apostol Pablo dyan, Lord's Supper. Nakuha nyo, yung terminology na ginamit ni Apostol Pablo bilang alalahanin yung Last Supper. Nakuha natin yon? Naintindihan ninyo? Walang tanong. Ayan, nagtanong tuloy. Naintindihan ninyo? So, talagang kumain ng hapunan ang Panginoon doon sa tinutukoy ni Apostol Pablo, Lord Supper. Nag-Last Supper siya. At yun na nga ang huling hapunan niya. Ano nangyari? While they were eating, ayan, Jesus took bread na hindi ito ginagawa nila nung mga nakaraan. Naalala niyo Acts 2, yung celebration ng Pentecost? Yung celebration sa Acts 2, hindi nangyari nung nakaraan. Ano yon? Nagkaroon ng sound of a wind, pero walang wind. Merong apoy na wala namang apoy. At nagsalita sila ng iba't-ibang wika. Nakita niyan? Ito ring celebration na ito, nag-celebrate ang ating Panginoon Kristo, tinapos niya yung kanyang hapunan at nagbigay siya ng isa pang ritual na ito yung ginawa niya. Na ano yan? Jesus took bread and when he had given thanks, he broke it and gave it to his apostles, saying, take it, this is my body. Nakita niyo yan? Doon sa panahon ng Passover, yung body, yung flesh ng lamb ang kinain nila. Tama natin yon? At dito, kinain nga rin nila yung lamb. Pero nung yung separate na ginawa ng ating Panginoon Kristo, kumuha siya ng bread at sabi niya, ano po yan? Nakuha niya?
So, hindi na ngayon, nakita nyo, pinapalitan na ngayon ng ating Panginoon Kristo, no? Yung celebration ng Passover. Nakana nyo, at hindi na hapunan to, busog na sila eh. Di ba? Busog na sila. Pero, sa kanilang kabusugan, nag-separate ng ritual ang ating Panginoon Kristo, nagputol-putol siya ng tinapay at binahagi sa kanila at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, sa ibang version. Di ba? Tapos, ang sabi doon, then he took a cup and when he had given thanks, he gave it to them and they all drank from it. This is my blood of the covenant, which is poured out for many. He said to them, truly I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the day when I drink it anew or it new in the kingdom of God. Nakita niyo yan? So, kaya nga sinasabihan sila ng Apostol Pablo, kapag nandito kayo, we are gathering together, hindi yung hapunan ng Panginoon ginagawa nyo. Kasi ang hapunan ng Panginoon, ito yon. Naka natin yan, naghapunan na siya eh. Bago na ito. O yan ang sabi niya, the 20. Corinthians binabasa natin Corinto. Ang sabi niya, so then when you come together, it is not the Lord's Supper you eat. Well, when you are eating, some of you go ahead with your own private supper. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. No? Wala sa order. Potluck. Ang nasa isip nyo, hapunan. Ang nasa isip nyo. Hindi yun. Sabi niya, don't you have homes to eat and drink? O yan. Tahasan ang sinabi ni Apostol Pablo. Huwag tayo mag-potluck dito. Kung meron naman kayong tahanan eh. Doon kayo kumain ng supper ninyo. Nagkaintindihan tayo ron. Pero ang gagawin nila, Lord Supper. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi kayo magsasupper dito sa church. Punta kayo sa bahay nyo. Kaintindihan tayo ron? Okay. Or you despise the church of God by humiliating those who have nothing. Natural. Ikaw, ang dami mong handa. Supper. Order ka Jollibee. Kung ano-ano in-order mo, tapos yung isa. Pero wala naman siya sinuweldo. Wala siyang dala. Hindi mo lang inopera. Gutom siya. Ikaw naman, natural lang sa kanila. Huwag yung natural lang sa may ng alak ha. Ikaw, sobrang alak mo na, nalasing ka pa sa church. Sa church, nalasing ka. Kaya sabi na po sa Pablo, kung may bahay naman kayo, doon kayo. Huwag dito. Tama natin yan? So, hindi supper. Hindi literal na supper. Pinagagawa ng Panginoon. Or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? Certainly not in this matter. Hindi kayo pupurihin. Ganitong sitwasyon, hindi kayo pupurihin. Out of order kayo. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Kapag inaalala natin ang Panginoon sa kanyang huling hapunan. Okay. Ayan ang sabi niya. Bakit niya sinabi ito? For I received from the Lord. Nung huling hapunan ng Panginoon, absent si Apostol Pablo. Bakit? Hindi naman siya apostol eh. Later lang siya eh. Di ba? Di ba? Later lang siya dumating nung sinalubong siya doon sa daan sa Damasco. Doon lang siya naging apostol eh. Pero yung actual na Last Supper, wala si Apostol Pablo. Kaya, kinuwento ngayon sa kanya ng Diyos, ng ating Panginoon sa Kristo, at ito yung pinagagawa niya. Nakita niya, for I received from the Lord this commandment, and I passed on to you. Corinthian Church. Naka natin yan? Ito yun, dapat yung gawin. Hindi yung nagsasuffer, naghahapon lang kayo sa loob ng bahay. Church. Meron naman kayo sariling bahay. Kaintindihan tayo? Okay. The Lord Jesus, on the night he was betrayed by Judas, took bread. Nakita niyo yan? Hindi niya na binanggit yung
Passover lamb. Hindi niya na binanggit yung roasted meat. Nakalata niya, ang pinagagawa sa kanya ng ating Panginoon Kristo, kasi absent siya doon, absent ka doon, Pablo. Kasi nung kaaway tayo, o ngayon bati na tayo, o ito, at ikaw susulat sa mga taga-Korinto at may problema sila ron, ito ang sabihin mo sa kanila. Okay? Huwag na yung roasted beef. Dito tayo sa bread. Nagkaintindihan tayo ron? The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. Nakita niya yan? And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you." Hindi na yung roasted meat. Nakalata yan? Bread na. At yung bread na yan ay sumisimbolo sa kanyang katawan. Okay? Ano yung kanyang katawan na nabayubay sa cross? For the payment of your sin. Kaya natin yan? Yung katawan niya na nabayubay sa bundok ng Kalbaryo, kinakanta natin yon. Yan ay for the payment of each of us sins. Okay? That this is my body which is for you. Ano sabi niya? Do this. Ano yung pinagagawa? Roasted meat? Ano pinagagawa? Supper? Ano pinagagawa? Breaking of bread. Nagawa natin yan? O kung mayroon kayong bahay, doon kayo kumain. Pero this time, breaking of bread lang tayo, ha? Hindi pagpapakabusog, hindi pagpapakalasing, kundi aanalahanin natin ang ating Panginoon, Yesu Kristo. Nagawa natin yan. Ewan ko, bakit hindi naiintindihan ng Korintian? Dali namang intindihin. Okay, ayan sa si Paul, sabi niya, tinanggap ko sa Panginoon, binibigay ko naman sa inyo. Nagawa natin yan? Ano yon? Roasted meat? De. Breaking of bread. Malinaw ba? Bakit yung iba naguguluhan? Bakit yung denomination naguguluhan? Bakit itong Korinto naguguluhan? Hindi nila nasusunod. Totoo nangyari po yan. Totoo nangyayari sa Korinto. Kaya napilitan ng sumulat si Apostol Pablo, ayusin nyo naman yung Lord's Supper. Hindi Lord's Supper nga magkakura. Hindi nga, ang Lord's Supper is breaking of bread. Nagkaintindihan tayo ron? Hindi naman tayo ang magsasuffer eh. Yung supper ni Lord, alalahanin natin kung anong ginawa niya. Nag-intindihan tayo ron? Malinaw po. Okay. Kung tatanong kayo sa akin kayo, huwag sa iba. Okay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. When He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." When we remember Jesus, we have to break, mag-take tayo ng breaking of bread. Okay? O ngayon, hindi lang yun. Sabi, in the same way. O, kasabay ito. Ano yan? After supper, He took the cup. Okay? Say, this cup is the new covenant. Okay? Bago ng pakikipagtipan ito. Noon nakipagtipan ng Diyos, hindi kayo, lahat ng mga pangalan nyo hindi mamamatay. I will pass over. Di ba? Dito naman, ganun din. Ito ang pakikipagtipan ng ating Panginoon Kristo. Di ba? Anong kahalagahan ng blood ng ating Panginoon Kristo? This is the payment for our sin. Di ba? To wash away our sin. Saka natin yan. Ang sabi, this is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Sa tuwing kayo nagkakatipon at inaalala niyo ako.
O sa Acts 20 verse 7, di ba? Upon the first day of the week, they broke the bread. They break bread. Diba? For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So may duration pa eh. Di ba? Ang sabi niya, kapag kayo nagpuputol-putol ng tinapay at umiinom sa saro, actually, nagsesend kayo ng message to the world. Di ba? Actually, you are preaching. Kapag may bisita tayo na hindi pa alam ito, natuturuan natin sila na yung pakikipagputol-putol natin ang tinapay at pag-inom sa sado, ay pinoproclaim natin yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ano ang significance ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo? Kabayaran ng ating mga kasalanan. We have given the freedom from sin. At gagawin natin ito once a year? Gagawin ba natin to once a month? Gagawin ba natin to every day? O once a week? Ang sabi, hindi ko na nalagay dito, upon the first day of the week. Kailan matatapos? Until He comes. Napakadali naman. So hanggang ngayon, nagpuputol-putol tayo ng tinapay, umiinom tayo sa sara because Jesus has not yet come. Wag lang yung pangako niya sa 78, ha? Iba yun. Wag yung pangako niya doon sa Matthew 24. Iba yun. Okay? Pero hanggang ngayon, hindi pa naman dumarating ang ating Panginoon Kristo. So hanggang ngayon, hindi pa dumarating ang ating Panginoon Kristo, dapat bang patuloy natin gawin ito na tayo magputol-putol ng tinapay at uminom sa sara? Bilang pag-alaala sa Kanya. Yung kaliwanag. So, yan yung problema. Nakita nyo, simple, di ba? Pero iniisip natin, bakit nagkaroon ng problema ganito ang mga taga-Korinto? Because they took it literally. Lord's Supper, nakunan tayo. Nakalatan yan? Pero hindi yung pala yun ang pinagagawa ng ating Panginoon Kristo. Hindi tayo pinakakain ng Passover long na inihaw natin. Kundi tayo magputol-putol ng tinapay at uminom sa sara. Kasi yung nangyari noon, siya din ng reality. Yun noon, yung flesh and blood ng love, yung flesh kinain nila, yung blood, nila, pinahid nila, yan ay yan ay pangako ng Diyos upang sila palayain sa higdo. Ngayon, ginawa ng ating Panginoon Kristo yung flesh and blood niya. Para saan naman? In reality, this shadow, in reality, ito siya, para yan sa kalayaan para sa ating. Mahalaga bang gawin natin? Every time na mag-meet tayo, tuwing unang araw ng Sanlinggo, mahalaga bang gawin natin? Yes, because ito ay yung paglaya natin sa ating mga. Okay? Tuloy natin pagbasa. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in unworthy manner, hindi nararapat sa Tagalog, will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Tagalogin na natin. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay nagkakasala sa katawan tugon ng Panginoon. Hindi karapat dapat. Kaya minsan, meron tayong mga kapatid na hindi tumatanggap. Sa isip niya kasi, hindi siya karapat dapat. Maring may kasalanan siya, hindi niya hiningi ng parusa sa Panginoon. Dumunta siya dito, kaya may kaaway siya, katabi niya kaaway niya. At yung kaaway niya, lagi niyang titigra. Hindi kakarapat dapat. Kaya kung minsan, may mga kapatid, may problema ako, brad. O kaya, merong mga kapatid tayo, ang belief niya, kapag nagsimba siya sa umaga doon sa isang congregation, tumanggap na siya. Pag pumunta siya sa kabilang congregation, hindi na siya tumatanggap. Hayaan na natin siya. Kung minsan pinagtatalunan pa rin yun. Konting ibon, pinagtatalunan. Hindi naman dapat. Nakuha natin yan. Sino ang susuri? Ikaw? Sa katabi mo? Ha? Susuriin mo yung katabi mo? At ikaw, yung katabi mo, susuriin ka? Hindi. Susuriin mo ang sarili mo. Kaya kung pakialam mo yung katabi mo. Nagkaintindihan tayo doon?
Minsan nga, ano eh, meron tayong bisita eh, nang ihaya natin. Nagre-reklamo yung bisita natin. O sabi, brother, ba't meron parang pinapakasok ka naman eh. Di ba nagre-reklamo yung bisita? Sabi ng bisita, pag, pag makikibahagi sa tinapay, ano, ayaw. Pero sa koleksyon, pinaparo ng koleksyon. Hindi, mas maganda, paliwanag mo na sa bisita bago siya mapahiya. Kaya pagdating dito, naipaliwanag mo na hindi siya dapat. Di ba? Pero kung hindi mo na ipaliwanag at kumuha siya, hayaan mo na muna kumuha siya. Tapos sa susunod mo na siya para hindi naman siya paya kasi hindi na babalik yun. Akay mo pa naman. Ha? Masyado tayong stricto. Nagkaintindihan tayo? Hindi ko sinasabing pwede yan ha. Ibig sabihin, wag lang nating pahiyain yung inaakay natin para maligtas. Kaintindihan tayo ron ha? Hindi ako nagdala ng sariling doktrina ha? Okay. Ayan. Sabi niya, darapat siya sa atin ng tao. Ayan nga yung sabi ko. Ang kanyang tatabi. Sarili. At saka kumain ng tinapay at uminom sa saro sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. O kaya bago pa pumasok sa church, yung akay mo, kinikilala mo na ba yung Panginoon? Paano ba ang pagkilala? Diba? So, ipaliwanag mo sa kanya. So, kapag hindi pa siya nasa kategory ng kumikilala siya sa Panginoon, hindi siya talaga karapat-dapat. Pero yung actual na kukuha na hindi mo naman nabili, pabayaan mo na muna yun. Nakikintindihan tayo ron, no? Okay. Kasi kung minsan may nangyayaring ganyan. Okay. Dito ay marami sa inyo may hina at masasakitin at hindi kakaunti ang natutulog. Dapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Dapat kung tayo hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Okay. Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y nagsasalo-salo sa pagkain, ito, literal to ginagawa ng mga taga Mindanao. Hindi natin ginagawa ito. Pero yun ang kanilang pagkakaintindi. Iikot yung tinapay, kukunin, ganyan lang. Iikot yung cup, nakaganyan sila. Tapos iintayin nila yung signal ng preacher, tsaka sila samayin. Kasi mag-intayan raw sa pagkain. So, yun ang kanilang ipagkakaintindi. Di ba? So, hindi ako, nakigaya na rin ako sa kanila. Yun ang pagkakaintindi nila eh. Nakuha natin yan. Kaya, huwag kayo magugulat kung mga churches sa ibang mga lugar, gano'n ang ginagawa. Kasi ito yung pagkakaintindi nila, mag-iintayan. At ang timpo kayo dito mag-intayan, yun nga, putol-putol ng tinapa eh. Nakuha natin yan? Hindi natin ginagawa. Mali ba tayo? Hindi. Ginagawa nila. Mali ba sila? Hindi rin. Kasi yun ang pag-unawa nila. Ikaintindi na tayo? Okay. Kung ang sino man ay magutom, ayan na. Kumain siya sa bahay upang ang iyong pagsasalo-salo, yung pagputol-putol na tinapay, ay huwag maging hatol at iba ay aayusin ko pagparian ko. Nakita niyo yan? Yan ang huling salita ni Apostol Pablo. Kaya kung meron kayong katanungan sa inyong isip, antayin niyo muna pagtapusin ni Apostol Pablo ang kanyang sulat sa pag-aral. Sabi niya, aking aayusin pagparian ko. Okay? Maliwanag? Naintindihan niyo po ba? Nagkaintindihan tayo sa pagputol-putol ng tinapay. Bakit natin tinatalakay ito? May mga congregation, may mga denomination, hanggang ngayon na hindi naiintindihan yung pagpa-practice nito. Okay? So, turo ito ni Apostol Pablo. Pagparian niya, pagdating niya, tsaka tayo magtuloy na at aluin natin siya. So, wala namang problema dito. Kaya naniniwala ako walang katanungan dito. Pero kung may tanong, sige po. May katanungan ba? Okay. Kung wala naman po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa susunod ay chapter 12 na po tayo. Pansinin niyo, maingat si Apostol Pablo. No?
sa pagdideal ng mga problema. Simpleng problema pero pinatulan pa rin niya. Di ba? Kasi ang ayaw niya yung magkahiwa-hiwala. Ngayon tayo nag-aaral ng Biblia, tayo pa ba maghihiwa-hiwalay? Nakikiaral lang tayo. Tama natin yan? At may apply lang natin ito kung yan ang problema natin. Kung tayo nagkahapunan sa araw ng linggo, ito ang babasahin natin. At sabihin ni Apostol Pablo, hindi dapat yan. Ang dapat, putol-putol tayo ng tinapay at uminom sa saro hanggang sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Amen. Ay, yung ano pa pa video. Diba na? Salamat po sa lesson na ibinahagi ni Brother Bot. Tayo po mga kapatid ay dadako na sa napakahalagang bahagi ng ating pagkakatipon, ang pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon. Ayun din po yung kanyang ipinaliwanag kanina. Thank you, Brother. Bago po yan, awitin po natin mga kapatid ang nagdadalang bilang 296. Pangunahan po tayo ni Brother Noli sa atin pong gawain ng pag-alala sa kamatayan ng Panginoon. 296 po, in remembrance of me. In remembrance of me. Kung niyo po nakita atin pong awit. In remembrance of me. Ready? Sing. In remembrance of me. In the living bread is my body that was broken